Alam mo ba na ang Pilipinas ang napili na umuulit sa kwento? Ang Chosen One. Ecclesiastes 1:9. Kung ano ang nangyari ay mauulit muli. Kung ano ang nagawa ay gagawin muli. Walang bago sa mundo. Anong gagawin mo kung si King David ang ipinagkaluno ni Judas, hindi si Jesus? Ipipilit mo pa ba na si Jesus? Nakita mo naman sa dalawa mong mata na si Duterte ang dinadala sa Rome. Ngayon, anong masasabi mo sa mga Apostol Pablo, si Pedro? Bakit sila pinugutan ng ulo sa Biblia kung mga banal naman pala sila? Ngayon alam mo na kung bakit sila pinapatay, ikaw na ang humusga kung bakit dahil mahigpit na pinagbawal na dagdagan ang nakasulat sa Biblia. Kita mo naman ang mga gawain nila ngayon kung hindi mo nakikita. Mateo 7:3-5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang sa gayoy makakita kang mabuti. Dito sinsabi, alisin mo muna ang troso nasa iyong mata para makita mo. Dito ang 12 apostles na nagpapatupad ng batas ay ang 12 senador na tinatawag din natin mga mambabatas. Si Jesus na si Kibuloy ay ikinukulong. Sino ba ang pumatay kay Jesus? Sa Biblia, di ba taga Roma? Kahit binabago nila ang nakasulat, lumalabas pa rin ang katotohanan dahil nakakulong si Kibuloy at si Duterte ang nasa Rome. Kasama ang 2 makasalanan na tao si Las Cañas at Matubato. Ang tanong, nagkataon lang ba na halos magkatulad ang mga kwento? Ecclesiastes 1:9. Kung ano ang nangyari ay mauulit muli, kung ano ang nagawa ay gagawin muli. Walang bago sa mundo. Nasa last day na ang kwento at malapit na ang wakas. Naghanda na ba kayo sa paparating na big event sa mundo? Tandaan na ang mga survivors ang magpapatuloy sa kwento katulad sa kwento ni Noah. Pero wakas na ang kwento, hindi na itutuloy. Babalik na ang mga Diyos para ayusin ang mundo na sinisira ng mga tao. Mapalad ang mga tao makaabot sa kanila at mamuhay kasama ang mga Diyos. Daniel 12:9-13, King James Version, verse 9. At kaniyang sinabi, yumaon ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay sarado at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Verse 10. Marami ang lilinisin at gagawing puti at susubukan. Ngunit ang masama ay gagawa ng masama at walang sinuman sa masama ang makakaunawa. Ngunit ang matatalino ay makakaunawa. Verse 11. At mula sa panahon na ang araw-araw na hain ay aalisin at ang kasuklam-suklam na nagwawasak ay magkakaroon ng 1,290 araw. Verse 12. Mapalad ang naghihintay at dumarating sa 1,335 araw. Verse 13. Kung tungkol sa iyo, yumaon ka sa iyong lakad hanggang sa wakas. Ikaw ay magpapahinga at pagkatapos sa katapusan ng mga araw, ay babangon ka upang tanggapin ang iyong nakatakdang mana. Dito gamitin mo ang iyong super high security system sa iyong utak and human life detector. Mapalad ang naghihintay at dumarating sa 1,335 araw. Ang pagsubok na ibinibigay 1,290 araw. Dito, gamitin mo uli ang iyong talino dahil dito mo makuha na taon na lang ang bibilangin mo. Simula na buksan ang Biblia bago magwakas. Ulitin ko, ilang taon na lang ang bibilangin mo bago ang wakas at mapalad ka kung iyong maabutan. Ulitin ko, mapalad ka kung iyong maaabutan. Muli, iligtas mo ang iyong sarili. Ito ay hindi layunin na palitan ang iyong paniniwala at lalong hindi layunin na kontrahin ang mga relihiyon. Ito ay ayon lamang sa aking pananaliksik para mamadagdagan ang aking kaalaman sa Biblia.